Muling nakamit ni Haring Yayati ang kanyang kabataan. Si Haring Yayati ay labis na nahumaling sa pagnanasa at minsan ay nagkaroon ng anak sa alilang babae ng kanyang asawa. Nang malaman ito ng kanyang asawang si Devayani, siya ay naggalit ng husto at bumalik sa tahanan ng kanyang ama na si Sukracharya. Si Sukracharya ay nagtataglay ng dakilang kapangyarihang mistiko at nang makita niyang nakasunod ng kawawa si Yayati kay Devayani, isinumpa niya ito na agad maging matanda. Ngunit binigyan din niya ng paraan si Yayati upang malunasan ito. Maari mong maibalik ang iyong kabataan, sabi ni Sukracharya, kung may mahahanap ka ng isang taong papayag na ipalit ang kanyang kabataan sa iyong katandaan. Labis na hinangad ni Haring Yayati na maibalik ang kanyang kabataan upang makapagsaya pa siya ng maraming taon sa piling ng mga kabataang babae. Kaya't lumapit siya sa kanyang panganay na anak na si Yadu at hiniling na ipagpalit ang kanilang edad. Ngunit tumugon si Yadu, "Hindi ko nais tanggapin ang iyong katandaan at panghihina ngayon, ama. Sapagkat kung hindi ko maisa sa katuparan ang aking mga hangaring makamundo sa aking kabataan, hindi ako magiging handa na ialay ang aking sarili sa espiritual na buhay sa hinaharap." Ganito rin ang ginawa ni Haring Yayati sa kanyang mga anak na sina Turbasu, Druyu at Anu, ngunit hindi naging maganda ang kanilang sagot. Tinanggihan nilang sundin ang utos ng kanilang ama sapagkat inaakala nilang ang kanilang kabataan ay walang hanggan. Dahil dito, lumapit si Haring Yayati sa kanyang bunsong anak na si Puru. Sinabi ni Puru, "O mahal na hari, sino sa mundong ito ang makakabayad ng utang sa kanyang ama? Dahil sa awa ng ama, nakakamit ng isang tao ang katawan ng tao sa halip na katawan ng hayop. Dahil dito, nagkakaroon siya ng pagkakataong maging deboto ni Krishna, ang kataas-taasang Panginoon." Buong kagalakan na tinanggap ni Puru ang katandaan ng kanyang ama. Kaya naman, naibalik ni Haring Yayati ang kanyang kabataan at muling nagsaya sa buhay. Naging emperador siya ng buong mundo at tinatmasa ang lahat ng kasiyahang material na kanyang ninanais. Lalo niyang ikinagalak ang piling ng kanyang batang asawang si Devayani. Sa loob ng ilang taon, lubos na nagpakasaya si Haring Yayati sa ganitong paraan. Ngunit hindi niya kailanman nadama ang ganap na kasiyahan. Sa kalaunan, lubusan siyang nainis sa makamundong pagnanasa at sa lahat ng kaugnay nito, kapangyarihan, prestihiyo, kayamanan at iba pa. Isang araw, sinabi niya kay Devayani, "O aking mahal na asawa na may magagandang kilay, napakamangmang ko na hindi ako naiiba sa isang hayok na kambing. Naaakit ako sa iyong kagandahan at nalimutan ko ang tunay kong tungkulin na maunawaan ang aking walang hanggang espiritual na pagkakakilanlan. Hindi ko kailangan ang aking pagnanasa, gaano man karaming tinatawag na kasiyahan ang aking naranasan. Ang pagbuhos ng mantikilya sa apoy ay hindi nakakapagpatay nito. Sa halip,
lalo lamang itong lumidiyab. Napakahirap talikuran ang pagnanasa sa laman, ngunit kailangan kong matutong gawin ito. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang makasama sa iisang silid ang aking ina, kapatid na babae o anak na babae. Napakabagsik ng pagnanasa sa laman na kahit ang pinakadakilang pantas ay natutokso sa kahit kaunting pag-uudyok nito. Sa maraming taon, sinubukan kong punan ang aking mga pagnanasa, ngunit nabigo lamang ako. Kaya't ngayon, isusuko ko na ang lahat ng ito. Pupunta ako sa kagubatan ng mag-isa at magmumuni-muni. Mag-meditate sa mga banal na paanan ng kataas-taasang Panginoong Krishna. Matapos niyang talikuran ng lahat ng kanyang makamundong pagnanasa at mahikayat din si Devayani na gawin ng pareho, tinawag ni Haring Yayati ang kanyang anak na si Puru. Ibinalik dito ang kanyang kabataan at tinanggap muli ang kanyang katandaan. Pagkatapos, bagamat mas bata si Puru kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid, iprinoklama ni Yayati si Puru bilang emperador ng buong mundo. Ang hari at si Devayani ay lubos na nagpakasawa sa makamundong kasiyahan, ngunit iniwan nila ito sa isang iglap. Sa wakas, si Yayati at si Devayani ay naging dakilang deboto ng Panginoong Krishna. Haribol.